Binanata ni Sara Duterte, mga kababayan, si DILG Secretary John B. Rimulya. Very unprofessional niya ang ginagawa ni DILG Secretary John B. Rimulya. BP Sara to DILG, keep it professional. So nagsalita yung professional, kalagayan ng mga tao. Tapos, hindi mo man lang mapatawa yung mga tao sa gitna ng calamity. As an individual, she also has her own way of communicating. When the office speaks, it has to do so in a professional way. Full alert, ongoing response, Krising ready, Dante and Emong. Galit agad po yung mga laging galit. Lagi kasi kayong galit. Galit kayo sa mundo. Galit kasi kayo sa gobyerno. Hindi lang kayo galit sa dati ng galit na si Sara. Sinasagasa niya yung ulan. Buti pa yon, hindi man sumusweldo, hindi man siya empleyado ng gobyerno, tumutulong sa ating Pangulo bilang asawa, First Lady. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Binanata ni Sara Duterte, mga kababayan, si DILG Secretary John B. Rimulya kasi nagpalabas ito ng mga advisory sa Facebook page ng DILG. Yung mga announcement niya, may mga kasabang biro. Hindi nagustuhan po ni Sara Duterte. Very unprofessional niya ang ginagawa ni DILG Secretary John B. Rimulya. BP Sara to DILG, keep it professional. So nagsalita yung professional. Unang-una, wala kang naitulong dito. Nandiyan ka sa dahig, hindi ka man nagtatrabaho. Yung Office of the Vice President dito, kunwari nagre-repack ng mga relief goods para may masabi na tumutulong din. Pero kayo po, unang-una, wala kayong moral authority, moral ascendancy, na pangaralan po ang DILG Secretary. Bakit kayo po ba ay professional? Yung mga pagbibiro ni John B. Rimulya sa kanyang mga announcement, gusto niya lighter lang. Make it lighter. Ginagawa namin yan dito, mga coverages. Sa panahon ng bagyo, hindi mo man kailangan na gawing napakaseryoso. Seryoso na nga po ang kalagayan ng mga tao. Tapos, hindi mo man lang mapatawa yung mga tao sa gitna ng calamity. Pag kami nga po nag-iikot sa mga evacuation centers, nagdadala kami ng entertainment para hindi maboring. Daanin na lang sa tawa yung mga problema. Sabi sa kanta, tawanan mo ang problema. Wala po kayong moral ascendancy na magsalita ng ganyan. Alin ba yung professional? Yung ginawa ng DILG o yung ginawa ninyong pagbabanta sa ating Pangulo? Kay Lisa Marcos at saka kay Martin Romualdez, yung pagmumura sa presscon, yun ba professional sa inyo? Ay naman po kayo, Sara Duterte. Wala kayo sa lugar na magsalita ng ganyan. Kasama ng ugali po ninyo, nakakaya sa inyo para magsalita, pagsalitaan po ang DILG. Yung mga announcement, may mga pabiro. Tapos sasabihin ninyo, unprofessional. Yan Duterte made the statement when asked to comment on the criticisms that the Department of Interior and Local Government under Secretary John B. Rimulya has been getting over its Facebook statements. Ang mga critics man lang po, yung mga DDS man lang na pari-parehas ang ugali kaysa kay Sara Duterte. Ang pagmumura ni Sara Duterte, pagbabanta, acceptable sa kanila, mabuti sa kanila. Pero ang pagbibiro sa panahon ng calamity, napakabigat na sa kanila. Napakasama yun sa kanila. Anong masama doon? Sila man lang ito, mga netizens, mga DDS man lang yan. Netizens Islam the DILG for the informal and humorous manner of announcing class and work suspensions related to the heavy rains, which have resulted in a massive flooding and caused thousands of Filipinos to suffer. It is not the time for punchline and humor. Sabi po ng mga netizens na sigurado mga DDS man lang ito. So sabi dito, Duterte noted the Office of the Vice President has its own spokesperson because the institution has its own projects and services and has its own voice. As an individual, she also has her own way of communicating. When the office speaks, it has to do so in a professional way. May lakas ng loob po kayo na magsalita ng ganyan na pag nagsalita yung Office of the Vice President, professional. Ikayo mismong Vice Presidente, very unprofessional. Wala pang Vice Presidente sa history ng Pilipinas na nagbanta sa ating Pangulo, sa Pangulo ng Pilipinas na papatayin. Wala pa na Vice Presidente
sa history ng mundo na gumawa ng ganyan kahit sa ibang bansa. Wala pang vice presidente na ini-imagine yung ulo ng ating Pangulo na tanggalin. Yan ang professional. Wala pang vice presidente sa buong mundo gustong ipahukay ang bangkay ng dating presidente at itapon sa West Philippine Sea. Wala pang nangyaring ganon. Kayo lang ang nakagawa niyan. Yan ang professional sa inyo. May iya naman kayo sa sarili ninyo. Yan sabi niya rito. So kung galing yan sa DILG official account na sinasabi ninyo, confirm naman na DILG official account, they have to be professional, sabi ni Sara. O ito, yung kinikriticize niya mga kababayan galing sa DILG. Paalala po, iwasan ang maglaro, magpiknik o lumangoy sa ilog at sapa. 6 sa mga nasawi kahapon ay nag-inuman malapit sa ilog o nakipagpustahan ng langoy laban sa agos. Oo, pabiro man ako minsan, pero ang kapangyarihan ng panahon ay hindi biro. Sabi po ni John Vic Rimulya. Keep safe everyone. Minasama mga kababayan ni Sara Duterte yung mga post ng DILG ni John Vic Rimulya kasi nagsumbong sa kanya yung mga kapanalig niya. May mga kritisismo. Yan mga kritisismo po. There's something wrong with your office, just saying. Yes, sabi ni John Vic Rimulya, ang daming litga, galit, pasensya na pero hindi na ako magbabago ng ugali. Kung ang biro ko ay di karapat dapat para sa inyo, tandaan ninyong wala naman akong minura, minaliit o hinamak. Wala rin akong binula o sinabing kasinungalingan. A little humor never hurt anyone. Please stand by for class suspension announcements. I have the full data from DOST Pag-asa. In other words, abang lang kayo. Ito yung kinakagalit nila. Mga abanger sa Pampanga at Cavite, sorry na, wow mali ako. Kasama kayo sa walang pasok, manual kasi. Ang kopya ko, kodigo mula sa OCD. Silang kayo, mga bro, mahal ko talaga kayo, sorry na. Ayan ang mga nagsumbong kay Sara Duterte. Ayan trying to be funny at the time of a disaster, so professional. Sarcasm po. Ayan, sigurado mga kwan po ito para siraan lang yung DILG. Sabi ni Ossie Boy Cyrus Nicopor, there's a time and place for humor. Not every moment needs a punchline. Nothing wrong with trying to be funny. But if someone is grieving, overwhelmed, or just trying to stay afloat, your joke does not help. Kami po, pag nasa coverage sa radyo, nagkikwentuhan kami ng joke sa panahon ng coverage sa pagtama ng bagyo po, baha. Para naman po, yung mga nakikinig po, hindi masyado manervyos. Galing mismo ang mga jokes sa mga disaster officials namin dito. Kasi yung buhay natin, seryoso na nga, tapos sineryoso pa ninyo ng todo. Pero hindi nangangulugan, pinagtatawanan natin yung kapalaran ng mga taong namatay, nalunod. Importante, may quick response at may information na tama. May sinasabi kayo dito sa mga jokes ni John Vic? Wala kayong sinasabi sa pagbabanta ni Sara? Napapatayin yung ating Pangulo? May sinabi kayo? Di ba wala? Kasi kakampi ninyo, sa inyo, professional yon. Kaya tama si John Vic nang sabihin niya, walaan niya akong minura. Yan ang kinakagalit nila. Mga abangers, sarap ng bugchi ko sa kabusugan ay nasa idlip ng sandali. O ito na, inaabangan ninyo. Ayan yung press release. BAP on full alert, ongoing response. Krising ready, Dante and Emong. Galit agad po yung mga laging galit. Lagi kasi kayong galit. Galit kayo sa mundo. Galit kasi kayo sa gobyerno. Hindi lang kayo galit sa dati ng galit na si Sara na mahilig magmura. Di ba? Yung pagmumura, pagbabanta ni Sara, hindi kayo galit. Yung pagja-joke ni John Vic Rimulya, galit kayo. Kaya sabi ng ating Pangulo, I'm not a judge of literary style. After drawing flag for his informal humorous announcement about work in class suspensions amid the foul weather, Interior Secretary Rimulya has found an ally in President Ferdinand Marcos Jr. who did not rebuke his cabinet official for his informal tone. In a press briefing at the Blair House in Washington, D.C., Marcos said he is not bothered with how Rimulya delivers the message as long as the message gets across. Tama po, importante po yung mensahe na karating.
doon sa target ng mensahe. Kasama na si Sara Duterte na wala dito. Hindi napansin si Secretary Remulla. Kahit sabi ni Sara, ayaw kong makinig sa Pangulo sa SUNA. Hindi ko walang batasan niya na nagsasabing dapat makinig sa kanya yung tao. O ngayon, effective yung communication style. Kasi napansin ninyo kahit ayaw ninyo makinig sa mga advisories ng gobyerno kasi hindi kayo yung gobyerno. Ang gusto kasi ninyo, kayo yung gobyerno. Kaya masama ang lahat ng ginagawa, pati advisory, napapansin ninyo, minamasama ninyo kasi masama ang loob ninyo na hindi kayo yung gobyerno. Yung mga masasamang gawain ng mga Duterte na banta ng banta, kill. Tuwang-tuwa kayo. Pati yung ating Pangulo, pinagbantaan, walang masama sa inyo. Tingin ninyo, professional? Ganon pala ang professional. At ang magbiro, sa panahon ng calamity, ng baha, napakasama na sa inyo. Pero ang mamugot ng ulo, hindi masama sa inyo ang mamugot ng ulo. May diferensya talaga yung mga tuktok ninyo. Tama si Montulfo, baliw. Mga supporters niya, baliw din. Sabi ni Montulfo. Sabi ng ating Pangulo, that's the way I speak. That's the way he speaks. As long as he gets the message across. That's what it's for. That's what all of these postings are for and get some information across. As long as he achieves that, he manages to do what he sets out to do. Importante nagawa niya yan ng tama yung kanyang trabaho. Ang tanong, si Sara, nagawa niya yung trabaho niya? Diba hindi? Lahat chichiriya yung nagawa. Lahat ng araw sa kanya, non-working holiday. Hindi na magtrabaho, laging nandyan, nagpipresikon sa dahig. Anong pakinabang ng ating mga mamamayang Filipino sa panahon ng baha? Sa kanyang mga kwento, wala nang tigil ang kwento, lagi yung tatay niya. At saka yung politika niya, yung impeachment. You see, sa inyo, professional yan, na ang topic niya, sarili niya, pamilya niya, tatay niya, pagkatapos si Baste, nagamon pa ng suntukan kay PNP Chief General Torre. Pinol ni General Torre. Siga niya. Pero gawin nating fundraising para kay Crising. Sabi ko nga, buti pa mga kababayan yung First Lady, hindi man sumusweldo sa gobyerno. Sige ang trabaho. Nando na naman po sa una, binisita yung mga nasunugan, binigyan ng mga ayuda. Sunod po, yung mismo ng Crising, sinasagasa niya yung ulan. Buti pa yon, hindi man sumusweldo, hindi man siya empleyado ng gobyerno, tumutulong sa ating Pangulo bilang asawa, First Lady. First Lady Lisa Marcos leads distribution of charity aid to Crising Habagat victims. Si Sara, ano sabi ni Sara? Tubig baha, ipunin, i-deliver sa Malacanang. Ipunin po nating lahat ang tubig baha. Tapos i-deliver natin sa Malacanang para may mainom siya, para meron silang mainom doon. Ganon po ang gawin natin. Tuwang-tuwa kayo sa ganyan. Una, pinagbantaan yung ating Pangulo, si Lisa Marcos, si Martin papatayin. Ngayon, painumin ng tubig baha. Tuwang-tuwa kayo sa ganyan. Sa inyo, professional yan. Yung sabi ng ating Pangulo, I would rather not judge Remulla for his style of delivering vital announcement to the public amid heavy downpour from the southwest monsoon which caused massive floods in several parts of Luzon. I'm not exactly a judge of literary style. I do not know how you want to put it. So that's really, I have to consider that out of my purview, sabi ng ating Pangulo. Kaya sagot ni sa kritisismo ni Remulla, kung ang biro ko ay di karapat-dapat para sa inyo, tandaan ninyo, wala naman akong minura, minaliit o hinamak. Wala rin akong binola o sinabing kasinungalingan. Patama kay Sara. A little humor never hurt anyone, he said on the Facebook page of the DILG. Meanwhile, Marcos said the act of putting up tarpaulins for the State of the Nation address at the height of the heavy rains was highly inappropriate niya. Ba na nga, bakit pa kayo maglalagay dyan? So the order did not go out, but it has now. We say, ipaubayan ninyo na muna yan. Ayusin ninyo na muna yung ating response sa Crising. The President added, that is unfortunate misjudgment on their part. But we have corrected it and I trust it will not happen anymore. Kasi react agad yung mga DDS. Nagmamagaling sila, mga kababayan palagi. Wala man silang nagagawang mabuti. Magaling sila sa panira, sa pagmumura, doon sila magaling. Pero sa trabaho po, wala. Bulok ang mga trabaho nila. Iba po, mga kababayan. Naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink.
Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.